Welcome back sa True Outdoors guys. Another exciting episode. Mamimingwit ako. Pero kailangan ko munang manguha ng linta. Maraming linta dito sa amin sa likod, kaya mangunguha ako ng pamain ko. Tignan nyo guys, ang daming bunga. Ayan, raspberry. Ayan, ang dami. Minsan kinukuha to ng mga kinakain to ng mga ibon. Ayan. Tinanim ko lang to nung nakaraang taon. Ngayon ang dami ng bunga. Dati nung nakaraang hapon, naghukay ako dito, maraming linta rito. Sana marami akong makukuha ngayon. Isa. Oh. Meron akong nakita rito. Oh, ayun. Yan. Asan na? Tumakas. So, eto. Meron din akong nakuha konti. Okay na yan. Hindi ko namang kailangan ng marami. Meron ding nabibili dyan sa may Canadian Tire. $7 yung marami na yun, $7. Kaso nga lang hindi naman nagagamit lahat, hindi naman nauubos. Sayang din kasi namamatay pagka tumagal ng mga isang araw o dalawang araw. Yeah. Malalaki na yung aking talong guys, tingnan nyo. Ayan, tapos meron din dun. Eyo, malalaki na, ilang araw pwede na mag-harvest. So tara guys, biyahe na tayo. Medyo malayo-layo din yan mga at least isang oras yung pupuntahan natin. So samahan nyo ako guys, let's go. So bale meron kaming kapitbahay doon na Filipino. Kaya kumaway sila kanina pag alis ko. meron silang ongoing
construction dito kaya mabagal yung takbo dyan sa may kabilang daanan. Binakbak nila, papalitan ng bago, kaya medyo mabagal ang daloy ng trapiko rito. Meron ng maliit na lake dyan guys, so kaso walang isda riyan kasi wala man akong nakikitang namimingwit dyan. So dito na ako guys sa may Steak Lake. Ayan o. Kaso mahangin. Tapos wala yatang mayroon yung fishing dock doon sa gitna. So bababa tayo guys, titignan natin yung itsura ng lake. Bago ako pupunta dun sa may lake, tignan muna natin tong ayan. Welcome to Steak Lake Overlanders Ski Club. Maganda rito pag winter guys, mataas yung area kaya malamig. Ayan o. Tapos parang wild talaga, wilderness. Ayan. Punta tayo sa may fishing dock. Medyo malayo, lalakarin ko. Kung makikita nyo doon banda ron is yung yun, yung boat launch. Eto, pupunta na ako dyan sa may fishing dock. Pero tignan ko muna tong boat launch nila. Eto yun o. Mahangin nga. Bale, etong lake paikot yan pag ganun. Iikot siya doon. Makikita nyo merong isang lalaki doon, nagbo-boating. Malamang nagpi-fishing din yan. Tara. Maganda dito pag winter. Ayan o, may mga pwede kang mag-camping. Kaso wala silang yung fire pit. Maraming tourist dito guys, nagpupunta. Gumagamit sila ng mga trail kasi malawak yung trail na to. Pwedeng magbike, pwedeng magquadding. Ayan. Ito yung fishing dock. Tapos merong yan, may mga ahas din dito kaya mag-ingat lang. Kung yung mga makikita dito sa area na to, nilalagay nila dyan sa mga placard para aware yung mga taong pumupunta rito. Tapos meron din mga dito guys, so yan yung cougar ba yan, yung malalaking pusa. Minsan yung mga yon umaatake sa mga tao. Grabe dito, parang nasa kagubatan na. Mayroon ding dyan, spider web.
Nakikita nyo ba? Yan o. So ganito ang mangyayari guys. Ang daming kahoy, di ba? Natutumba. Nabubulok na lang sila. Kaya ang ginagawa nila is hinaharvest yan pagdating na ng tamang panahon. Pag na-reach na ng kahoy yung age niya, haharvest na yung gagawin na siyang 2x4, ganoon, 2x6, tapos ibebenta. Kaya mayaman sila sa ano dito, softwood. May napansin ako guys, tignan nyo tong mga to. Yan o. Bali nabasa ko to yung sa ano, gamot daw to eh. Ito yung ginagamit nilang mga herbal medicine nung mga dating sinaunang tao dito, yung mga native. So bali kasi kanina meron akong nadaanan dung mga tao doon na namimitas ng ano, ng bunga nun, at tinanong ko, yun yung sabi nila, kasi subok na yan. Gaya din ng mga Pilipino, may mga native, may mga ano din na gamot, yung parang herbal din na pinapakulo tapos iniinom yung tubig. Nasaan na yung duck? Ayun, nung ganong ginagawa din nila doon, pinapakulo doon nila tapos iniinom yung tubig at kinakain din. Marami din silang alam na ano, panlunas, kahit hindi pa nauso ang mga gamot-gamot noong araw, may mga gamot na talagang ginagamit. Ang ganda niya, no? Creative yung gumawa. So maraming ano dito, makikitang iba't ibang klase ng animals. Meron ding sign dun ng ano, ng deer. So ayan, makikita din yan dito. Tingnan nyo yung kahoy guys, oh, ang laki, grabe. Sayang din to pagka ano, mamamatay. Madami sila. Yan oh, meron pa dito. Parang talagang nasa liblib ka na ng lugar. Meron din dito yung signage. Yan, lahat meron dito. Yan, Animal Crossing daw. Yung Tagalog na ka, Animal Crossing. Ayos ha. So ano yan, tawiran ng animal. Tingnan nyo guys, ang linaw ng tubig. Ano yung duck. Tapos tignan nyo yan, oh, may mga pinutol silang kahoy. Yan. Meron palang kuryente dyan, oh, yung street light, para kahit gabi may ilaw. Parang rosas. Eto na naman, patay na yan siya. Wala na, laglag na lahat yung dahon. At puputulin na to, sigurado yan. Yung sinasabi kong ano, halaman, ang dami. Tinanong ko kung paano yung procedure kanina. Ang sabi, para ka lang din daw nagluluto ng kanin. Lalagyan din daw siya ng
kung ano yung sukat ng kanin, dodoble mo yung tubig niya. Tapos yan, pag may sakit ka, yan daw yung iniinom at kinakain. Yun yung sabi ng First Nation na nakausap ko kanina. So bale, yun, kita ko na yun, duck nandun. Malapit na tayo, let's go. Dito na tayo guys. Yan. Grabe. Ang linaw ng tubig oh. Fresh water yan guys. Tignan nyo din. Yun yung isa doon nagbabangka. Pauwi na. Nakakuha na siguro ng neto. May limit kasi ang pangingisda dito guys. Halimbawa sa lake yata 5 o 4. Tapos sa ilog naman 3 lang. Hindi mo pwedeng sobrahan. Kasi pag natsambahan ka ng mga environmental, huhulihin, sisitahin ka. Okay naman yung area. Nakakalibang din. Tapos dun sa banda ron, highway yan papuntang Vancouver. Ayan, yung highway. Ayun, yung makikita mo pag may dumadaan Ayan. Yan yung papunta sa amin. Dito naman yung papuntang Vancouver. Ang ganda ng area guys, nakakalibang. Parang hindi na ako mamimingwit. Tara, subukan na natin. At may mahuli tayo. Daming tumutunog dyan na iba't ibang klaseng sound ng mga ibon. Eto, lagyan na natin ng linta. Linta muna. Meron din akong mga artificial na pamain dito. Ayan, iba't ibang klase. Pero eto muna, i-try natin. Na-adjust din yung lalim nito Yan. Hihilain mo lang to pababa para yung pangpalutang. Try ko muna mga 4 feet ang lalim. Yung sinag ng araw masakit, pero yung ihip ng hangin malamig. Hindi mo ramdam yung ng araw, mas nangingibabaw yung lamig ng hangin.
So subukan kong i-adjust ng mas malalim konti. Ayan. Bale, minsan sumisilong sila dito sa ilalim ng dock, kaya tinitignan ko. So bale, naka 10 casting ako, wala, ayaw nila guys. Subukan ko tong ano, subukan ko to. Ito. Artificial lang din to dahil, pero ang itsura parang isda, tapos yung amoy niya ganun din, amoy malangsa para ma-attract yung isda. Meron akong nakita kanina guys, dumaan dito ng laki, hinabol yung aking ano, pamain. So yun nga guys, wala akong nahuli at ay alauna na ng hapon, nagugutom na rin ako. So tara na guys, pack up na tayo, lalarga na. Bago ako aalis, magdo-drone shot muna ako guys para makita natin yung ganda ng lake dito sa Stake Lake. Napakaganda, malapit sa highway. So tara guys.
agaw pansin yun guys. Oh. Tingnan nyo.